During a state of emergency, the President issue a proclamation restricting public gatherings. Without due process, this may be challenged because, okay, letter A, the President can suspend all constitutional rights. Only Congress can declare martial law. Letter C, the Bill of Rights protects civil liberties even during emergencies. Or letter D, executive orders are above the Constitution. Okay, you might wonder, ano kayang sagot dito? Okay? So kung medyo hindi naintindihan yung question, so remember, 'di ba, nag-declare ng state of calamity, state of emergency ang isang lugar o maaring nationally ang president ay mag-declare ng state of emergency sa ilang lugar o sa buong bansa. Ito ay kapag ang presidente daw nag-issue ng proclamation na maglilimita para magkaroon ng mga public gatherings, okay, nang walang due process, ito ay maaari daw i-challenge or maaaring questionin. Okay? Now, ano po yung grounds in which this will be challenged o maaari gamitin para ito ay questionin? Okay? Ano sa tingin nyo? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now, the answer is letter C. Letter C, the Bill of Rights protects civil liberties even during emergency. So, hindi porket emergency ay maaari ng malabag yung ating civil rights o yung ating Bill of Rights. Tandaan ninyo na ang Constitution pa rin is the highest law of the land. So, ano ibig sabihin nun? Ito po ay hindi maaring makontest kasi ito yung pinakamataas na batas ng ating bansa. At sa katotohanan, hindi nga ito pwedeng i-amend eh. Hindi siya pwedeng i-amend basta-basta ng ng legislative department. Ang kaya lang nilang i-amend ay yung mga batas na sila ang gumawa. Ano po? O yung mga batas na generate, okay, during the sessions nila. Ano po? Pero yung constitution, hindi mo siya pwedeng baguhin. Walang ganong kakayahan ang legislative department to do that. However, it could be changed in another way, sa ibang paraan, katulad po ng Constitutional Commission. Ano po? Ayan. Charter change at iba pa. Okay. Now, you might wonder, di ba na-encounter nyo siguro yung term na writ of habeas corpus. Ano? So, alam niyo yung writ of habeas corpus, yung kapag ikaw po ay dinetain, okay, ng government. Now, you could impose that right because it's part of the Bill of Rights. Hindi ka nila pwedeng i-detain within 24 hours. Dapat ikaw ay makalaya kung wala namang ihahabla laban sa iyo o irereklamo laban sa iyo. However, may limitation yun. Nakasulat din naman kung may limitation yung law. So, sa panahon ng invasion, okay, sa panahon ng rebellion, at kung ikaw ay maaaring maging threat sa public safety, ay maaari ka pong i-detain ng government. So, a good example is nung nagkaroon ng pandemic, yung mga kababayan nating OFW na umuwi, sila po ay kinwaratin for 14 days, hindi sila pinalabas. Okay? Kasi maaari silang threat to public safety. So, hindi nila pwedeng i-insist yung kanilang karapatan under the Bill of Rights na yon kasi may limitation yung law na yon, yung karapatan na yon. Ano po? Another, yung sabi during the invasion, kasi nakalagay po doon sa Article number 2, the state has the capability to call upon its citizens to defend its sovereignty during times of invasion. Sa Tagalog, maaari kang kunin ng gobyerno para ipaglaban ng bansa kung tayo po ay sasakupin, i-invade tayo ng ibang bansa. Maaari niyang itap yung mga citizen
para ipaglaban siya, para ipaglaban yung Pilipinas. Ano po? So, kung kinuha ka, ni-recruit ka ng government para makipaglaban para sa kalayaan, ay may kakayahang ganoon ang Pilipinas. So, kung if ever na yung ating pakikipagtuksuhan kay China ay nagdulot ng hindi magandang resulta, okay, wag naman sana, ay may karapatan ang government na i, i tumawag, okay, to call upon its citizens to defend itself. Let's continue.